Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon, and this is my devotion for today, October 23. And ang topic po natin for today is ano ang kahulugan ng pakikipag-isa kay Kristo, or union with Christ. So, union with Christ daw po is the believers' spiritual and covenantal union with Jesus. Ibig sabihin, through which all blessings of salvation flow by faith in the Spirit. We are in Christ. Christ is in us, sharing in His life, death, resurrection, and glory, receiving justification, adoption, sanctification, and glorification. Ang ating scripture for today is 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Basahin ko po. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. So, sa Diyos po lahat ng papurihan. So, bakit po mahalaga sa atin na tayo po ay unified sa ating Panginoong Jesucristo? Now, kung tatanungin ko kayo po ba na naniniwala sa ating Panginoon ay hindi ginagawa kung ano yung gusto niya? At kayo po ba naniniwala sa ating Panginoon ay hindi naniniwala sa kung ano ang pinapaniwalaan ng ating Panginoon? So, in order for us to be Christ-like or to be heirs or to receive salvation ng ating Panginoon, we must first know and we must first believe kung ano ang pinapaniwalaan ng ating Panginoon in order for us to be united with Him. Hindi po tayo pwede maging united sa ating Panginoon na kung saan hindi po natin ginagawa kung ano ang inuutos niya, hindi po natin ginagawa kung ano naging example niya, at hindi po natin ginagawa kung ano po ang preachings ng ating Panginoon. So, tayo po mga tao, marami po tayong bagay na gusto mo natin kaysa gusto ng ating Panginoon. So, united ba talaga tayo sa ating Panginoon? Of course, lagi po natin tatandaan na ang ating Panginoon ay omniscient, omnipresent, and all-powerful. So, we must, tayo mga tao, we must trust our Lord God and Savior Jesus Christ in all things that we do, in all ways. So, ang teachings natin is, we died, we are buried, and we were raised with Christ. We are recipients of God's blessings, and we are eternally loved and secure in Christ. So, sa kingdom po ng ating Panginoon, na establish ng ating Panginoon. So, kingdom is the first amendment ng ating Panginoon sa atin, na kung saan we will rule, we will have dominion in earth. And ayun ang ating Panginoong Jesucristo, ayun ang plano ng ating Panginoon na ibaba ang heaven at ipunta dito sa earth para po tayo po ang mag-manage and for us to glorify our Lord, para pagbaba ng ating Panginoon ay tapos na ang groundwork, and for the people here on earth to experience heaven, na kung saan binaba ng ating Panginoon, and it's up to us to continue yung legacy ng ating Panginoon na iniwan niya para sa atin, yung mission nating mga Christians ngayon. So, ayun lang po, si Godfrey Quezon, and this is my devotion for today, October 23. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.